maybe lahat tayo have encountered or experienced ang isang situation na kung saan feel mo walang way out or walang solution. O kaya naman, if we will be describing it, parang ang dilim-dilim. Di mo alam saan ka pupunta, saan ka susumbong, or kanino mo sasabihin yung mga problema mo para lang ma-appease ang pakiramdam mo. But, sigurado, napagdaanan na rin natin yung the other way around, yung nakaalpas naman tayo dun sa pagsubok na yan. Now, if ever you are experiencing it right now, let me remind you of this verse po sa Awit 27. Sabi po, si Yahweh ang ilong ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang buhok ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisigdaan? Kung buhay ko'y pagtangkaan ng taong masasama, sila'y mga kalaban ko at mga kaaway na, mabubuhay lamang sila at mapapariwara. Kahit isang hukbo ang sa aking kumalibot, hindi pa rin ako sa kanila matatakot. Salakayin man ako ng mga kaaway, magtitiwala pa rin ako sa may kapal. Sa verse 5, itatago niya ako kapag may kaguluhan. Sa loob ng kanyang templo ako'y iingatan. Sa ibabaw ng batong malaki ako'y ilalagay. Matatalo ko ang mga nakapaligid kong kaaway. And this is our declaration today. Sa templo ay sisigaw ng may kagalakan habang mga handog ko'y iniaalay. Aawitan ko si Yahweh at pagpupurihan. Palakpakan naman natin ito. Hallelujah. Thank you, Lord, for this promise of your word. Hallelujah. Hallelujah. Nakila ka, O Diyos. Hallelujah. Ikaw lang ang pag-asa ko, ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangaramba, basta't ikaw ang kasama, panayamanda. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kong maawitan, ikaw naman. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin, laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ko noon ang ikaw lang ang pag-asa ko, ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta ikaw ang kasama, pagdadala. Kahit ika'y sasambahin, paligid man ay magaling, Jesus. Dahil may suliranin man, lagi kang maawitan, ikaw na ba? Kahit kailan, di ka nakulang, kaya
mo sa akin nakilaan ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Ibig mo ko noon kung kahit kailan di ka nagkulang. Kaya mo sa akin nakilaan ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Ibig mo ko noon kaman. Ang iyong kinakataba sa akin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kung iyong nabilang katapat sa langit ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang. Iyaya mo sa akin nakilaan ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Ibig mo ko noon kaman. Ibig mo ko noon kaman. Ibig mo ko noon kaman. Kahit kailan nasik minsan pa po. Yes, Lord. For the last time po. Mas malakas. Kahit in the presence of Holy Spirit, ibig mo ko. Pumami ka na kulang ito. Kahit kailan di ka nagkulang. Iyaya mo sa amin nakilaan ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon kaman. Inibig mo ko noon kaman. Inibig mo ko noon kaman. Ang sabi po sa salita ng ating Diyos,
sa Psalms 22 from verse 1 to 5. Ito po ay awit ni Haring David. My God, why hast thou forsaken me? Why art thou so far from helping me, from the words of my roaring? O my God, I cried in daytime, thou hearest not, and in the night season, and I am not silent. But thou art holy, O thou inhabitest the praises of Israel. Our fathers trusted in thee. They trusted, and God didst deliver them. They cried unto thee, and were delivered. They trusted in thee, and were not confounded. Pagpalain po ang salita ng ating Diyos na buhay. Minsan po sa buhay natin, naisip din po natin ang sinambit ni Haring David sa ating pong mga panalangin, sa ating pong bawat sitwasyon. Pero sabi nga po, sa verse 5, they cried unto thee and were delivered. They trusted in thee and were not confounded. Magpatuloy lamang po tayo na magtiwala, tumawag sa ating Diyos na buhay. Kaya sa umagang ito mga kapatid, tayo dinala ng Panginoon upang patuloy na maranasan natin siya. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin. At tulad ni Haring David na hindi po nagsasawang purihin ang ating Diyos, buksan po natin ang ating mga labi. Purihin po natin siya dahil siya karapat-dapat nating sambahin. Lahat po ng mga sasambitin nating pagpuri sa Diyos ay nakakarating dyan sa kalangitan. Purihin po natin siya. Hallelujah! Oh, hallelujah, 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 Lord Jesus. We bless your holy name, O God. We glorify your holy name. Nagkilangan Diyos, Panginoon. Pinupuri ka namin. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na may lala ng langit at lupa. Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Diyos na dakila. Diyos naming sandigan. Diyos na liwanag na nagbibigay liwanag sa bawat dahanan namin. Diyos na buong minahal kami. Diyos na tapat. Diyos na nakakarinig sa bawat dalangin, nakakakita sa bawat pag-iyak namin. Lord, sa umagang ito, Panginoon, talustos mo ang bawat kaisipan, ang bawat puso namin, O God. Lord, patuloy po kaming nagpapakumbaba sa dakilang harapan mo sa umagang ito. Humihingi ng iyong kapatawaran, O God. Humihingi ng biyaya, Lord God, ng pagtutuwid, Panginoon. Linisin mo po kami, O God. Alisin mo bawat balakid sa umagang ito upang malaya kami, O Diyos. Lumapit sa iyong trono ng biyaya. Ikaw nga po ay Diyos na banal, Panginoon. Kaya, Lord, linisin mo ang bawat isip at puso namin. And Lord, thank you, Jesus, for you have done on the cross, Lord. Na nililinis mo na kami sa sandaling nagpakumbaba kami, O God. Dahil sa iyong biyaya. At sa umagang ito, Father, we acknowledge Thy holy presence, O God, in the midst of us, Lord. We acknowledge Your presence to move in every heart of us this morning. We are here to glorify You alone, Lord. We are here to lift Thy name on high. We are here to acknowledge Your mighty presence in the midst of us, Lord. Panginoon, tatagpuin mo ang bawat puso namin. Tatagpuin mo, Panginoon, ang bawat sitwasyon namin, O God. Sa umagang ito, Lord, we lay down our spirit before Your Spirit. We lay down before You, Lord, this morning, everything within us, O God. At sa lahat po ng iyong anak na gagamitin, Panginoon, salamat. Salamat ng marami sa bawat buhay namin, O Lord. Lord, You allow us, Father, to stand before You this morning. Samahan mo po, Panginoon, ang worship team, O God. Mula, Panginoon, sa worship leader, Lord, sa backup singer, Lord, sa mga instrumentalists, Father God.
be glorified. Let your glory fall in this place, O God. Pangunahan mo sila ng iyong presensya. Pangunahan mo sila ng pagpupuri, O God, mula sa puso, O Diyos. Thank you, Father God, even sa mga extraordinary giving. Father God, salamat, O Diyos. Let your message will continually encourage us, Lord. The true faithfulness in giving, the obedience, Lord, that comes from your Father. And even, Lord, sa lahat na magte-testimony, Panginoon, mapapurihin ka, O Diyos. In thy message this morning, Father, salamat sa aming pastor. Pagpalain mong salitang pinagkaloob mo sa kanya, O God. Balutin mo siya, Panginoon, ang iyong presensya, O Diyos. Balutin mo ang iyong kapangyarihan, ang iyong salita na patuloy na nagbibigay buhay. Daluyan ang buhay, O Diyos. Papasok sa aming mga puso, punong-puno, Panginoon, ng pag-asa at pananampalataya, Lord, na ikaw ang magkakaloob. Pagpalain mo ang pastor mula sa kanyang ulong at sa kanyang talampakan, Panginoon. Biyaya ng iyong karunungan na nire-release niya sa umagang ito na nanggagaling lamang sa iyo, Panginoon. Salamat po ng marami sa mensahe mo, Panginoon, na ang bawat puso namin maaabot ng mensahe sa umagang ito, O Diyos, at magbibigay ng pagtuloy, O Lord God, pag-asa, pag-ibig, at pananampalataya. Diyos kang tapat, Lord, sa Elohim, San Roque. You know the very desire of each and every one of us this morning. Nakakatagpo na yung presensya, Panginoon. Patuloy namin inideklara, O Diyos, ang kapangyarihan mo sa lugar na ito, na walang magagawa ang kaaway sa bawat buhay namin, sa bawat sitwasyon ng bawat isa, at sa lugar na ito, declaring on Jesus, you alone be exalted, you alone be glorified, O hallelujah. Let us give glory to God, let's give praises to God, for He deserves it, Lord, hallelujah, hallelujah, in Jesus' name, amen. Lahat ay magagawa, lahat makakaya, kalakasan ko ikaw. Walang imposible sa'yo, aking nakita. Nalay mo pag-asa, ako ay natitiwala. Walang imposible. Hindi aasa sa nakikita. Hindi aasa sa nagagawa. Ikaw lang ang lagi kong kasama. Alam ko na lahat ay magkakaya. Sa'yo lahat ay magagawa, kasi lahat makakaya.
mo to the best that you can. And declare it po sa buhay po ninyo na muling nagtitiwala tayo sa Panginoong Jesus. Amen? Sabay-sabay po. Ay, Jesus. Jesus, Jesus. Kaya naman. Jesus, sa tiwala ko. Jesus. Yeah. Jesus, sa tiwala ko. Kaya naman. Hallelujah, hallelujah. Praise to Jesus, hallelujah. Sabihan, Panginoon, sa kahit anumang malusugis, kahit anumang dilim, Panginoon, sa iyo kami kakapit sa lahat ng pagkakataon. Ipinili ko ang magpuri sa iyo at magtiwala sa iyong kapaharan. Maghihintay sa iyo, aking Panginoon, kailanman hindi ako pababayaan. Hindi sa sitwasyon at suliranin ang iyong dahilan. Sa gitna ng bagyo, awitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang
biyaya sa kailangan ko. Kailan ba hindi ako iiwan? Hindi sa sitwasyon at suliranin ang iyong dakila. Sa bigat sa lahat. Sa iyo, maghihintay sa'yo ang Panginoon. Kailan ba hindi ako papabayaan? Hindi sa sitwasyon na suliranin ang iyong dakila. Sa gitna ng iyong awitan kita, sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sa bigat sa lahat. Saan manggagaling ang tulong ko? Ang tulong ko ay magmumula sa iyo. Hindi mabibigo, hindi mapapahirap sa pagkabigla ang Diyos na kapal. Sa gitna sa lungkot
bagyo. Come on, church. Sa Yes, Lord! kahit anong sitwasyon, ikaw ang Diyos. Sa gitna ng bagyo, sa Yes, Lord! Sa gitna ng bagyo! Yes, Lord. Ang matibay na sandigan sa lahat. Sa gitna sa gitna ng bagyo, aming ang gitna. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Sa gitna ng bagyo, Sa gitna ng bagyo, sa gitna ng bagyo, Hallelujah. 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 Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang bawat pagsubok, ang bawat sitwasyon na kinakaharap ng iyong mga anak, mga tinawag mo at pinili, ito po ay nababatid mo. Sa bawat sitwasyon ng Diyos, ikaw ay mananatiling tapat at pakailanman. Sa bawat sitwasyon ng Diyos, paniniwalaan namin na ikaw ang may kontrol ng lahat ng ito. Kaya naman sa umaga ito, minsan pa kung pinupuksan namin sa iyo ang aming mga puso, nilalatan namin o Diyos sa mga pagsubok, mga problemang pinagdadaanan namin. Inihiling namin o Diyos na minsan pa po makita po namin ang lesson na tinuturo mo. Makita namin o Diyos kung paano kami tumugon sa isang bagay na magbibiling kalguran sa iyo. Sa bawat sitwasyon ng ang hirap o Diyos, bagamat ang aming puso ay tumatakbo, subalit pinipili namin ang magpatawad, pinipili namin ang pagmahal, pinipili namin ang unawa, sapagkat yan ang kalooban mo. Sa umagang ito, maaalisan pa po, dalangin namin ang mensahe mo na ito po ay magbigay sa amin ng unawa, magbigay sa amin ng kalakasan, magbigay sa amin ng pag-asa, upang patuloy na magpatuloy sa panawagan mo sa bawat isa sa amin. At patuloy ang Diyos na amin namin na lahat ng pangyayari ay namamatid mo at ikaw ay lalo yan na lagi hanggang tumulong, lalo yan ka
upang laging iabot ang iyong mga kamay. Lalo rin ikaw pagpatuloy na bigyan mo ng kalakasan sa buhay nito. Kaya mga sa umaga ko ito, panalangin namin ng Diyos na minsan makukusabi mo ang bawat isa. Napayaan mo, Diyos, na salita mo po ay siyang patuloy na magpapun sa bawat puso. Na siyang salita mo, Diyos, ang magbigay ng pag-asa at kalakasan sa pangalan mo ng Panginoon Jesus. Kaya nga, sa umaga ko ito, inaako po naman, Diyos, ang panibagong kalakasan at pag-asa na ibibigay mo. Sa iyo po, papulat mo naman pasasalamat mo sa pangalan mo ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Stop. Wawa. Ay, may. Ilan ay may yung. Bilang lang lang. Good morning po. Praise the Lord. At bagamat ang ating mensahe sa umaga po ito ay mga magbibigay sa atin ng kalakasan, magbibigay sa atin ng pag-asa sa mga bagay na patuloy na pinagdadaanan po ng bawat tao. Lahat po naman ng tao ay dumadaan sa mga pagsuko at mga sitwasyon sa buhay. Tama po ba? Tama po ba? Kung ang lahat ay may pinagdadaanan. Alam niyo po, yung mga nangyayari sa buhay natin ay nangyayari sa bawat isa. Subalit, sa isang mananampalataya, ito po ay mayroong layunin lagi ng Diyos. Amen? Ang isang layunin ng Diyos ay kung papaano tayo tutugon sa mga sitwasyon na ating kinakaharap. Tayo ba ay tutugon ayon sa sistema ng mundo ito? Tutugon ba tayo ayon sa pagtugon ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos? Bilang mananampalataya po, tandaan po natin na may mga bagay na hindi kalooban ng Diyos, subalit Kanyang inaalaw upang tingnan kung saan at papaano tayo lumalakad sa ating pananampalataya. Amen po? So, bawat isa ay nakaka-experience ng iba't ibang season sa buhay na tila baga yung panalangin mo ay hindi tinutugon. Hindi po ba? Na kung minsan yung hurt o yung pain na na-overwhelm tayo dahil ang pain na dulot ito po ay nanggagaling sa mga taong mahal mo sa buhay, mga taong pinagkatiwalaan mo, mga tao na hindi mo ni-expect na sila ang gagawa nito. Subalit, magaling ating Panginoong Yesus ay naranasan po niya yan. Amen? At makikita po natin ang isang halimbawa na tila baga na ang Diyos ay napakalayo, subalit alam natin na ang Diyos ay naririyan. Amen po? Naniniwala po ba tayo na ang Diyos ay laging naririyan? Kahit na kung minsan ay pakiramdam mo ay parang absent yata ang Lord ngayon sa mga problema ko. Kung minsan po, kapag ikaw ay naroon sa mga ganong sitwasyon, ay doon mo lang malalaman na napakahirap manalangin kapag ikaw ay naroon sa ganong sitwasyon. Kung minsan nagpapayo ka lang ay madaling magpayo, di po ba? Kaya mo yan, mapapagtagumpayan mo yan. Pero kapag ikaw naroon sa sitwasyon, kaya mo ba yan? Baka ay kami papatutod. Kami patutod. Amen po? At tila baga napakahirap na hanapin ang pananampalataya na ating pinag-uusapan sa church. Amen po? So, bawat isa po rito sa atin ay iba't iba po ang kalalagayan. Iba't ibang season ang pinagdadaanan po natin.
Last week po ay alam natin, napakaganda po ng message last week. Ano po bang message last week? Isang ano lang siya, isang talata. Tetelestai. Anong ibig sabihin ng tetelestai? It is finished. Siguro natanong mo, bakit it is finished pero parang sa akin ay para ako lang crucified ngayon. So, doon po sa message last week, supposed to be po ay magpapatuloy ako sa ating share. Subalit, meron pong nalagay ang Diyos sa puso ko yung salita, My God, why have you forsaken me? Diyos ko, bakit mo ako iniwan? Di ba? Imagine, alam natin na ang Panginoong Jesus sa kanyang divine nature ay isang Diyos. Subalit, isang katotohanan din ng tao siya, isa rin ay isang tao na naranasan niya yung nararanasan natin ngayon. Even siya ay dumating sa point na pakiramdam siya ay iniwan siya ng Diyos dahil sa kasalanan na kanyang hinako. Kasalanan natin na kanyang hinako. Ang kasalanan po ay ang laging nagpapahiwalay sa Diyos. So, sa ating po kalalagayan bilang mananampalataya po ay dumaraan po tayo sa mga season ng buhay na nakakaramdam tayo ng kawalan, nakakaramdam tayo ng iba't ibang karamdaman na tila baga ang karamdaman na ito ay siya na lang umuubos ng ating panahon sa buhay na ito. At yung pong season na kung saan ay dumadaan ka sa betrayal. Yung mga tao na pinagkatiwalaan mo, mga tao na hindi mo ni-expect, and yet, sila po yung mga tao na kung saan ay nagbigay ng sakit sa iyong puso. So, sa bawat sitwasyon na pinagdadaanan natin, I'm sure, meron ding financial hardship ang bawat isa. Lahat po ba'y mayaman dito? Amen. Ang sabihin, amen. Pero in reality, mag-struggle ka ng financial. Di po ba? Alam niyo po, maging honest po tayo sa harapan ng Panginoon. Amen po. Alam niya yung mga betrayal, alam niya yung mga loss, alam niya yung mga financial hardship natin. At higit sa lahat, alam niya yung mga depression ng dinadaanan ng mga tao na nasa ganitong kalalagayan. Kaya nga po ang ating message sa umaga po ito ay babalikan po natin yung Psalm 22. Dito po sa Psalm 22 ay pinapakita po rito na ang Diyos ay mananatiling tapat magpakailan pa man. Even na dumaan po sa napakahirap na sitwasyon. Ang Psalm 22 po, ito po ay sinulat ni Haring David. Psalm 22 verse 1 hanggang 5 po. Pwede pong magsitayo tayo kung basahin po ang salita ng Diyos. Psalm 22 verse 1 hanggang 5 po, sabi rito, my God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me? So far from my cries of anguish, my God, I cry out by day, by you do not answer, by night, but I find no rest. Yet you are enthroned as the Holy One. You are the one of Israel praises. In you our ancestors put their trust. They trusted and you delivered them. To you they cry out and were saved. In you they trusted and were not put to shame. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang salita. Ito pong verse 1. My God, why have you forsaken me? Ito rin po yung word na ginamit ng Panginoong Jesus ay nasa krus ng Kalbaryo. Tinignan ko po ang Psalm 22 po, ito po yung sinulat ni King David. Nasa Old Testament po ba siya? New Testament? Old Testament, siyempre. So, tinignan ko po yung pagitan ng pagkasulat niya from Psalm 21 to Psalm 22 verse 1 hanggang sa Matthew 27:46 nung sabihin ng Panginoong Jesus yung nung talata na rin na ito na kanyang naranasan.
Alam natin na si David ay isang malapit ang puso sa Panginoon, isang lingkod ng Panginoon. And yet, dumaan din siya sa ganitong kalalagayan. Amen po? So, ang year po ng pagitan ng pagkasulat ng Psalm 21 ni David hanggang sa Matthew 27 ng crucifixion ng Panginoong Jesus ay 1,080 years. Subalit makikita po natin sa ang accuracy po ng banal na kasulatan ay kung ano po ang kanyang pinrophesy, ito po ay mangyayari sa takdang panahon. Amen po? So dito po pinapakita na accurate po ang Biblia. Dito po ay makikita natin na si David. Sino po ba si David? Si King David, isa po siyang lingkod ng Panginoon na grabing nagmahal din sa Panginoon. And yet, nag-isulat niya po itong Psalm 22. In-express niya yung laman ng kanyang puso. Binanggit niya yung salita, Diyos ko, bakit mo ko iniwan? My God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me? Naranasan niya, nilantad niya ang laman ng kanyang puso na, Diyos ko, bakit mo ko iniwan? Bakit tinabagan napakalayo mo? Kayo po ba ay dumanas sa ganitong kalalagayan na napakabigat ng problema, napakabigat ng kinakaharap mo, nananalangin ka sa Diyos, parang tahimik lang ang Diyos. Parang napakalayo ng Diyos. Kaya po ang ating mensahe sa umaga ito ay pananampalataya sa gitna ng katahimikan ng Diyos. Ulitin nga po natin. Naranasan mo na po ba nararanasan mo sa kasalukuyan na grabe yung sitwasyon na pinagdadaanan mo samantalang isa kang mananampalataya, umaattend ka sa church, nananalangin ka, and yet, narito ka sa kalalagayan na ang pananampalataya na sinasabi sa church, narinig natin, ay naririto ka sa kalalagayan na tila baga, tahimik lang ang Diyos. Nananalangin ka sa Diyos, grabing panalangin mo, subalit tahimik lang ang Diyos. Parang absent ang Diyos, parang natutulog ang Diyos, parang wala siyang pakialam. Naranasan po ba natin yun? Napakahirap pong manalangin kapag nalipas ka ng kalalagayan. Di po ba? Subalit sa mga awitin natin kanina, kahit anong mangyari sa mundo ito, patuloy tayong mananalangin. Kuminsan po, bilang mananampalataya po, yes, sa kalaman ng puso mo ay napakahirap ng isang bagay na pinapagawa sa iyo ng Diyos. Subalit, kalooban niya ito, nagre-resist ang damdamin mo, nagre-resist yung puso mo. Subalit, kalooban niya Diyos, binibigyan tayo ng Diyos ng option, na binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon upang piliin natin yung tama na ayon sa kanyang kalooban. And yet, minsan ay marami tayong justification, dinidelay natin. Madali po kasi sabihin kapag wala ka sa ganong sitwasyon, di po ba? Pero kapag naroon ka, narinig ko po yung testimony ng isang kapatid. Sabi niya, mahirap sa puso ko na patawarin ka dahil sa ginawa mo. Subalit, mas matimbang ang pagmamahal niyo sa iyo, kaya pipiliin mong patawarin ka. Amen po. Nagawa ng kapatid na yun dahil nandun na siya sa level ng kanyang pananampalataya. Subalit, tayo kaya? Kaya mo bang patawarin? Kaya mo mahalin ang isang tao na nag-betray sa iyo? Yung nagbigay ng sakit sa iyo? Faith in the middle of God's silence. Sa verse 1 po, ay verse 1 hanggang 2, sabi niyo po rito, My God, why have you forsaken? Ito po yung the cry of a hurting heart. Sabi po ng mga scholar, nung sinulat po nito ni Haring David, nasa kalalagayan sila, grabe po ang persecution na kanyang pinagdadaanan. Grabe po yung pag-atake sa kanya ng kalaban. Subalit, dito po makikita po natin na ito pong si Haring David ay hindi niya sinabing, Lord, I'm okay.
Hindi. Sinabi niya yung laman ng kanyang puso. Napakiramdam niya na iniwan siya ng Diyos. Sabi niya, nananalangin ako na tila baga hindi mo naririnig. Minsan po kasi ang tao, tayo, gusto natin kapag nanalangin tayo, instant nandiyan yung kasagutan. Remember po, mayroong waiting time ng Panginoon. Iba po yung panahon niya sa panahon natin. Amen po? Ang Diyos po ay tutugon siya sa panahon na ayon sa kanyang kalooban. Kaya nga po, minsan, ito po yung naging laman ng puso ng isang tao na grabe po ang pagmamahal sa Panginoon. And yet, naranasan niya yung inabandon siya ng Panginoon. Grabe po yung pagtitiwala po ni David. Yung feeling niya na siya iniwan. Alam niyo po, yung feeling abandon, hindi siya the same na iniwan ka talaga. Amen po, yung pakiramdam mo na iniwan ka, magkaiba po dun sa iniwan ka talaga. Ang Diyos po kahit kailan hindi niya tayo iiwan. Yan po ang katotohanan. Amen po, kahit feeling mo lang minsan ay iniwan ka. Ito po si David, naging honest po siya sa Panginoon. Sinabi niya na sa kanya, sa unang talata, 1 to 3, ay sinabi niya yung laman ng kanyang puso na siya, pakiramdam siya iniwan sa ng Diyos. Subalit, pagdating ng mga susunod na talata, ay inaalala pa rin niya ang katapatan ng Diyos sa mga panahon na ginawa niya sa mga taong nagtiwala sa Kanya. Kaya nga po, naging honest po si David. Alam niyo po, minsan, inaalaw po ng Diyos yung mga pigati sa buhay. Inaalaw ng Diyos yung mga bagay-bagay na ayaw natin. Subalit ito po ay minsan ay inaalaw ng Diyos upang tayo po ay turuan. Upang tingnan kung paano tayo tutugon sa mga ganitong sitwasyon. Alam niyo po, ang pananampalataya ay hindi pagpipretend na sinasabi mo, okay lang ako. Hindi po. Si David po ay naging honest po siya. Nilay down niya ang laman ng kanyang puso na sinabi niya, Diyos ko, bakit mo ko iniwan? Na tila baga, hindi mo naririnig ang kanyang mga panalangin. Ito po bang naranasan ni David na ito ay nasa season ka ba ng ganitong kalalagayan? Napakiramdam mo na itong tao na alam mo na mahal mo siya sa buhay, malapit siya sa iyo, and yet, ito po yung nangyari. Alam natin na ang Panginoong Yesus ay kinote niya rin po ito sa Matthew nung siya nasa crucifixion, sapagkat even siya naranasan niya nung siya nasa krus ng Kalbaryo na inabandon din siya ng Diyos. Subalit, ang katotohanan hindi siya iniwan ng Diyos. Ganyan din po sa buhay natin. Yet, naranasan din ni David noon. Naranasan natin ngayon. Subalit isa ang katotohanan. Ang Diyos ay hindi pwedeng magsinungaling sa kanyang salita na sinabi niya, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kung pakiramdam mo na tila baga iniwan ako ng Diyos, pakiramdam mo lang yan. Amen po? Ang Diyos po ay tapat sa kanyang mga salita. So, ano po ang ating magiging tugon sa ganitong kalagayan? Dalhin po natin sa Panginoon yung ating mga emosyon. Di po ba? Naalala ko po yung testimony nung nung anniversary, yung taga-Tondo na nananaksak. Na kung sabi niya, kung sabi ko, Lord, parang badi-badi ko lang. Yung sinasabi niya, sabi ko, Lord, uwi na ako sa Pilipinas, nasa Japan siya, di ba? Sabi niya, ang pag-usap ko noon sa Diyos, parang kabati-bati ko lang siya. Hindi ko alam, sabi niya, na kailangan mayroong pag-respect sa Panginoon pag kinakasot mo siya. And yet, makikita natin ang Diyos na kung ano yung pagkalalagayan ng puso natin, alam na Diyos, kaya niya natin ng Panginoon. Panalangin ni
Pedro nang siya lumulubog dahil sa kanyang pag-anilang, Lord, save me. Hindi pumabang panalangin, tinulungan siya ng Diyos. Amen po? Maging honest po tayo sa panalangin sa Panginoon. Sabihin mo, Panginoon, masusora ako kayo. Tigan ulam. Maging honest po tayo sa Panginoon. Kaya i-handle ng Panginoon kung ano yung laman ng ating puso. Amen po? Mag-stop po tayo sa pagtatago ng ating mga pain na ito po yung mga religious na salita na okay lang ako, kaya ko to. Yung mga pinagdadaan, hindi mo kaya. Amen po? Sinasabi mo lang yan kapag may kausap ng mananampalataya, ay, kaya ko to. Problema lang ito. Pero itutupot ang ika ng dili, mangaga ko. Alam niyo po, kayang i-handle ng Panginoon ang laman ng ating puso. Amen po. Kagaya ni David po. Sinabi niya, Lord, bakit mo palikuhan? Bala mo, pakiramdaman yung panalangin ko. Honest po siya. Amen? So, ito rin po dapat ang hinahanap po sa atin ng Panginoon. Maging honest po tayo sa mga sitwasyon natin pinagdadaanan. Amen po? Tandaan natin, God can handle honest prayer. Kaya nang i-handle ng Panginoon ang mga panalangin. Tandaan po natin, kung minsan ay pakiramdam mo na iniwan ka ng Diyos, hindi po totoo yan. Amen po? Kagaya ng isang bata na umiiyak siya sa isang madilim na room. Sa katotohanan ay naroon ng kanyang magulang at ito'y kanyang nakikita. Amen po? Nung ikaw na isang nanay, naranasan mo na ba na iniwan mo ang anak mo sa isang madilim na kwarto, tapos umiiyak siya na hindi mo siya kinalingan? Amen po? Even mga pagyak ay alam po, nakikita ng Diyos yan. Remember God's faithfulness. Sa panahon na napakabigat na tila baga hindi mo na kaya mga problema, alalahanin mo ang katapatan ng Diyos. Amen po? Kaya nga po, ito pong si David, from verse 1 hanggang 2, ay sinabi niya yung laman ng kanyang puso. Subalit, pagdating sa verse 3 and 5, sinabi niya, Our Father trusted you. Inaalala niya pa rin yung pagtitiwala ng kanyang mga ninuno. Amen po? Kapag po yung mga kasalukuyang mga sirkumstansya ay tila ba confused ka na, alalahanin mo yung katapatan ng Diyos sa mga nagdaang panahon. Amen po? Alalahanin mo. Sabi ng kanyang salita sa Lamentation 3:21-23, o sa Tagalog po, sabi niya, panaghoy. Sabi niya rito, gayon man, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito'y laging sariwa, bawat umaga, katapatan mo ay napakadakil. Ito pong sumulat ng Lamentation ay si King Solomon. Marunong na tao, lahat nasa kanya. And yet, dumaan siya sa panahon na inilatan niya ang laman ng kanyang puso. Sabi niya rito, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Ano pong ibig niya sabihin? Ang pag-ibig po ng Diyos ay magbayog. Sabi niya pa rito, ito'y laging sariwa bawat umaga. Amen po? Ano man problema mong pinagdadaanan ngayon, alalahanin mo, bukas ng umaga, sariwa na naman ang pag-ibig ng Diyos. Amen po? Ito'y laging sariwa bawat umaga, katapatan mo ay laging dakila. Amen po? Tapat at dakila ang Diyos na ating pinaglagahan ng pagtitiwala. Kaya nga po itong si David ay sa kabila ng kanyang mga panaghoy, sa kabila ng kanyang mga pinagdadaanan sa kanyang buhay, nang isulat niya yung Psalm 22, tiningnan pa rin ni David yung mga nakaraan, yung kabutihan at katapatan ng Diyos sa kanyang buhay. Amen po? Ganit po kasi ang nangyayari bilang mananampalataya. Kapag
dumadaan ka sa mga matitinding pagsubok, nakapokus ka sa kasalukuyang nangyayari. Sabi ng salita ng Diyos, tingnan mo yung nakaraan, kung paano naging tapat ang Diyos. Tingnan mo yung nakaraan, kung paano ka kinalingan ng Diyos ng panahon na hirap ka. Amen po? Ito pong mga memories natin na pinakita ng Diyos sa mga nagdaang panahon, ito po'y nagbibigay sa atin ng kalakasan. Amen po ba? Kung ikaw ay narito sa pagsubok ngayon, tingnan mo yung nakaraan na ano ba ang ginawa ng Diyos. Yung na-answered prayer ka, yung wala ka ng pera, biglang nagkaroon ka ng pera, yung may karamdaman ka, pinagaling ka ng Diyos, hindi po ba ito magbibigay sa iyo ng kalakasan? Sabi ng kanyang salita, ang pag-ibig mo'y hindi nagpapalim, ito'y laging sariwa, bawat umaga. Amen po? Tingnan mo yung mga testimony mo noon na answered prayer ka sa Panginoon. Amen po? Kung nasa ganito kang kalalagayan, tingnan mo backward pabalik yung kabutihan ng Panginoon. Amen po? Romans 8:28 po. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Ito po'y kaibahan ng mga mananampalataya at hindi mananampalataya. Ang hindi mananampalataya, kapag siya ay nasa problema, ang lagi niyang tugon ay base sa kanyang sarili kakayahan. Kikilos siya sa kanyang sarili karunungan. Subalit ang isang tao po na mananampalataya at kumikilala sa Panginoon, minsan hindi mo man maintindihan bakit nangyayari ang mga bagay-bagay na ito. Subalit, lagi mong tatandaan, mayroong layunin ng Diyos kung bakit ka nasa ganyang kalagayan. Amen po? Kagaya ng ilang beses na kong binanggit, mayroong pagtuturo. Lagi mong ipanalangin kapag ikaw nasa pagsubok. Lord, ano ba yung lesson na tinuturo mo sa akin? Amen po? Merong layunin po lagi ang Diyos. Even yung mga problema na hindi niya kalooban, subalit inalaw niya na mangyari, may layunin po ang Diyos sa buhay natin. Palakpakan muna natin ang Diyos. Remember God's faithfulness. Amen po? Tandaan po natin, pakalo po, yung faith does not cancel God's presence. Yung nararamdaman mo ngayon ay hindi ito nagka-cancel ng katotohanan na ang Diyos ay naririnig. Amen po? Ito pong si David ng mga panahon na yun, sabi niya po sa Psalm 22 verse 7, do not be far from me, for trouble is near, sabi niya. Dito po ay makikita natin na pakiramdam David na siya ay surrounded ng mga kaaway niya. Pakiramdam niya yung situation ay parang wala ng pag-asa. Yet, makikita natin, David prayed over sa kanyang sitwasyon na pinagdadaan. Amen po? Mahirap po, yes, mahirap po manalangin kapag ikaw ay nasa ganong sitwasyon. Pero makikita po natin itong si David na sumulat po ng Psalm 22 sa kabila ng laman ng kanyang puso, sa kabila ng kanyang pag-ibig at pagmamahal sa Diyos, dumaan siya sa ganitong mga pagsubok. Kung siya ay dumaan, tayo rin ay inaalaw ng Diyos na dumaan upang makita natin ang pagtugon na ginawa ng David. Ito rin ang pagtugon na ating gawin. Alalahanin natin ang katampatan ng Diyos sa nakaraan. At higit sa lahat, yung karamdaman, yung pain, yung hurt na ating nararamdaman, hindi yun nagka-cancel ng katotohanan na ang presensya ng Diyos ay sumasa atin. Amen po? Tandaan natin, faith is continuing to seek God even when emotions say He is far away. Ang pananampalataya po ay patuloy na nagsisik kung ano ang kalooban ng Diyos na kumisa na kahit yung pakiramdam mo, yung emotion mo ay nagsasabi, malaho din gino. Malami na akong naramdaman. Emotion po yan.
magpatuloy ka lumapit sa Diyos. Amen po? Look backward sa katapatan ng Diyos. Amen po? Kung answered prayer ka ngayon, maghintay ka lang, mayroong answered prayer na higit na gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen po? Tandaan natin, God's silent does not mean God's absent. Dahil ba tayo ibig ang Diyos na hindi siya tumutugon sa panalangin mo ngayon ay wala siya. Natutulog siya. Di po ba? Ano? Declaration natin, ang Diyos natin ay buhay. Amen po? Dahil siya buhay, naririnig niya, nakikita niya ang ating pinagdadaanan. Sabi po sa book of Acts, ang Diyos ay hindi malayo sa atin sapagkat hawak niya ang ating buhay. Amen po? Kapag mayroon kang hawak, hindi ka malayo. Tama po ba? Kagaya ito, hawak ko ang pulpito, maak po ba'y malayo? Kung pinaniniwalaan mo na hawak ng Diyos ang buhay mo, hindi siya malayo. Amen po. Palakpakan si dati ng Panginoon po. Paniwalaan mo na ang Diyos ay nakikita niya ang pinagdadaanan. Amen po? Siguro na, maniwala tayo naman na hindi naman matulay. Pinuputang kikyak ko, putang sobra na sakit pagdalanan mo. Hindi po ba? Nalulungkot ang Diyos na hindi pinagdadaanan. And yet, merong pagtutulong ginagawa ng Diyos. Amen? Pinatitibay niya ang iyong pananampalataya. Pinalalakas ka niya na sa Kanya ka lamang magtiwala. Amen po? Tinuturuan ka niya na sa Kanya na walang naglagat ng buhay, naglagat ng pagtitiwala na Kanyang binigo. Amen po? Look backward sa katapatan ng Diyos sa buhay mo. Amen po? Tandaan po natin, kahit na minsan ay pakiramdam mo ay sobrang kapal na ng problema. Sobrang mo na may bubakit itang sala. Kaya ang problema na pagdala. Tandaan po, tamo po. Ingulak po, pwede na yung takpan ni Aldo. Pero yung patutuan niya ay pwede kila ko Aldo. Amen po? Nung kaya kasalukuyan bala mong malulam yung pagdalanan mo na ala kakakitiwala. Tandaan ka po, permanenting lulam. May lako mo rin yan. Amen po? Sabi ng kanta, basta maghintay ka lang. Minsan kasi mamaligwata ako eh. Pinalangin niya, Panginoon, burin mo, sagutan na lang ang Lord. May pamanikit itang tutulong kayo. Amen po? Alam niyo po, sa ating mga nakakilala sa Panginoon, ang pananampalataya po ay hindi lamang ito, alam natin ang pananampalataya, kundi i-exercise po natin ito. Amen po? Mai-apply natin ito sa buhay natin, ang pananampalataya. Pain does not cancel God's presence. Ang pinagdadaan sa kasalukuyan ay hindi nyo nagsasabi na ang presensya ng Diyos ay wala. Naririyan siya. Amen po? Kahit sa panahon po na ikaw ay gumagawa ng kasalanan, nakikita ng Diyos yan. Sa panahon na nagdidesisyon ka na hindi ayon sa kanyang kalooban, nakikita ng Diyos yan. Sa panahon na umiiyak ka, nililay down sa Kanya, nakikita ng Panginoon yan. Amen po. Sa panahon na nawawalan ka ng pag-asa, nakikita ng Panginoon yan. Sa panahon ng mga karamdaman na yung pinagdadaanan, nakikita ng Panginoon yan. Amen? Maging hanas po tayo, i-lay down natin ang mararamdaman natin sa Kanya. Amen po? God can turn suffering into testimony. Amen po? Yung pinagdadaanan mo po ngayon, pwede gamitin ng Panginoon yan ng testimony, maging kalakasan sa ibang tao kapag yan ay napagtagumpayan mo. Kaya nga po ito pong Psalm 22, pag binasa mo po ito, from verse
Sa mga unang verses ay nilay down ni David ang kanyang karamdaman. Tapos sa mga susunod talata, especially sa verse 22 at 24, bigla siyang nag-shift from despair na kanyang nililay down sa Panginoon to praise God. Tinignan niya pa rin, pinuri niya pa rin ang Diyos sapagkat iyon ang katotohanan. Sa kabila ng mga nangyayari, may pagkakataon na binibigay ang Diyos upang siya ipagmuniya. Amen po, the greatest praises na accepted sa Panginoon. Tanggap sa Panginoon sa panahon na hindi mo gusto magpuri, magbasa niya, subalit dahil sa mga problema. Pero dahil mas pinili mo ang papurihan siya, sampayin siya sa kabila ng inyong mga pinagdadaanan, nalulugod po ang Diyos. Amen po. Kahit na nagre-resist yung damdamin mo, mga nanong magpuri, sabihan ko, sasabihin ko yung purihin ka Panginoon, and yet nasa matinding problema ko. Piliin po natin, i-condition tayo po yung sarili tayo na piliin ng tao, ipurihan niya nga po. Amen po. Sabi po rin sa kanyang salita, 2 Corinthians 1:3 po, sabi ni Paul, lingkod ng Panginoon, purihin natin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng kahabagan at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaliwan. Kunyari sa verse 4, inaalaw niya kami sa aming kabigatian upang sa pamamagitan ng kaliwang tinanggap natin sa Kanya, maaliw naman sa mga nakakapis. So dito po ay si Paul, alam natin nagrami rin ng persecution sa kanya. Pero sabi niya sa Persi, purihin natin ang Diyos ang Ama ng ating Panginoon, ang Ama ng kahabagan at Diyos ng pinagmumula ng lahat ng kahariwan. Sabi niya sa verse 4, kahit na sa kapigatian sila, dahil dumaranas siya ng kapigatian, nakikita niya na ang kapigatian na pinagdahan-dahan na sa kasalukuyan, ito ay magiging testimony sa mga ibang tao na dadahan din ng design ng kapigatian. Amen po. Kaya nga, tandaan mo na po natin na yung kwento mo sa buhay na ito ay hindi magtatapos sa suffering. Amen? Kung season mo ngayon ay dumadaan ka ng mga pagsubok na matitindi, hindi mo yan magtatapos sa kwento. Kaya nga po, pinagdadaanan lang. Pag pinagdadaanan, daralan ka mo. Amen po? Amen? Eka mag-standby. Yung problema kasi, daralan ka agad ang pagsubok at problema, inggawan mo, mag-standby ka pa, magmuni-muni ka. No! Dumalag ka mo. Amen po? Dumalag ka mo. Eka mag-standby. Tanong po, sa mga nasa ganitong kalalagayan, naka-standby ka ba o Lord, may takbang eh. Di po ba? Sabihin sa Panginoon, Lord, maging hanas po tayo na ganyan, David. Maging hanas po tayo. Amen po? Inaalin na kami sa aming kapigatian. Mga unang mananampalataya, may mga kapigatian din po silang pinagdadaanan. Kagaya natin sa kasalukuyan. Kung sila'y naging mananagumpay noon, mananagumpay din tayo sa Panginoon. Amen po? So, ano po gustong i-point out ni King David sa Psalm 22? Dito po, sinasabi ni David na kahit napakatindi ng mga pinagdadaanan niya, kahit na nararamdaman niya yung iniwan siya ng Diyos, nagbigay pa rin siya ng pagkakataon na purihin niya ang Panginoon. Amen po? Pinakita pa rin, sinama pa rin publicly David ang Panginoon sa kabila ng kanyang sovereign. The same din si Pablo. Sa kabila ng pagsubok na kanyang pinagdadaanan, and yet, sinama pa rin niya ang Diyos. Tandaan po natin, yung mga struggle na pinagdadaanan mo ngayon may become encouragement sa iba. Amen po? Kapag yan ay nadaanan mo na pagtagumpay mo, magiging encourage sa iba. Kaya nga po yung testimony, di po ba? Kapag may nagte-testimony na tumaan siya sa ganung problema,
pinagaling siya ng Panginoon sa ganitong karamdaman. Yung nakikinig na may karamdaman, magbibigay siya ng pag-asa. Amen? Nagdadala ng pag-asa ang testimony mo ng pinagaling, in-answered prayer ka ng Panginoon. Amen po? Ano nga po, huwag po tayo mag-quit sa kalagitnaan ng kwento ng buhay natin. Magpatuloy po tayo. Amen? Magpatuloy po tayo. Amen? Kaya nga po, minsan, ang Diyos po ay kumikilos ng tahimik lamang bago makikita ng ating mata. Lingit sa ating kaalaman, ang Diyos ay kumikilos. At ito'y makikita natin sa takdang panahon na kanyang tinakda. Amen po? Kaya nga po, the cross proved God understand our faith connection to Jesus. So, ating Panginoong Jesus po ay naranasan niya yung ating naranasan. Amen po? Naranasan niya, sabi sa Hebrews 4 verse 15 and 16. Ang ating punong pari sa mga tanda ng ating Panginoong Jesus, ito po ay nakakaunaw ng ating mga kainahan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan. Subalit kailan hindi siya nagkasala. Verse 16 po, sabi niya dito, kaya't huwag na tayong magatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtam natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon na ating kailangan. Tandaan ko lang ng verse na ito. Sabi niya, huwag na tayong magatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. The throne of grace. E tayo magadwang isip, lumapit yung throne of grace. Sapagkat sabi na yan makakamtan natin ng habag at pagpapala na tutulong sa atin upang mapagtagumpay ang pinagdadala mo sa panahon na kailangan natin. Amen po? Pangawakan natin ang salita nito. Kaya nga po, nang kinood ng Panginoong Jesus ang itong my God, why have you forsaken me? Siya mismo, naranasan niya. Amen? Why? Because He entered human suffering fully. Naranasan niya yung suffering na pinagdadaanan natin. At mas matindi pa sa Kanya, di ba? Sa Kanya, ang suffering hindi lamang physical, kundi emotional. Naranasan niya na iba, inabadan siya ng Panginoon. And yet, bago siya nalagutan na sabi niya, pinagkatiwala pa rin niya ang buhay niya sa Diyos. Ito po ang isang halimbawa na dumaan ka man sa matitinding pagsubok. Tandaan mo, naranasan ng ating tagapagligtas siya. Amen po? Ang krus po ay nagpapakita ng suffering, subalit nagpapakita rin na mayroong mananagumpay na nagmamahal sa atin. Amen po? Kung ano man ang pinagdadaan mo ngayon, i-later mo sa Panginoon sapagkat siya mismo yung naranasan niya. Amen po? We worship a Savior na nauunawaan niya yung ating mga rejection, yung mga kalungkutan na pinagdadaanan, yung mga suffering na daanan niya. Yan po katotohanan. Kaya nga sabi ng kanyang salita, huwag na tayong magatubiling lumapit. Sa salita natin, nakamarin nilalapit kay hapong Ginoo. Di po ba? Nakamarin maramarin niya nuwari. Huwag na tayo magatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Mahabagi. Alam po yung salitang mahabagi? Yung salitang kapupangan? Mapapakalunos sa Ginoo. Amen po? Magadwang isip na lumapit kay mapapakalunos sa Ginoo. Amen po? Sapagkat kakamtan natin ang tulong sa panahon ng ating mga pangangailangan. Tayo po natin masya tayo. Conclusion po, asan po yung worship team?
Kung pakiramdam mo ngayon ay para bang nakalimutan ka, you feel na forgotten yung mabubuting bagay na ginawa mo, subalit ngayon siya yung nagbibigay ng sakit sa iyo. Kung feeling mo sa buhay na tila ba exhausted, tanda natin, sabi na kaya salita, huwag na tayo magatubiling lumapit sa trono ng biyaya. Kung pakiramdam mo ay nakukonfuse ka, na ano kaya magtiwala kay Ginoo o wala paano? Or tumadaan ka sa spiritual dry. Tandaan po natin, feeling are not always facts. Yung nararamdaman mo ngayon, hindi yan ang katotohanan. Ang katotohanan, mayroong Diyos na tapat. Mayroong Diyos na nakikita ng iyong pinagdadaanan. Mayroong Diyos na tutugon sa iyong mga panalangin. Higit sa lahat, mayroong Diyos na nagmamalasakit at nagmamahal sa iyo. Ito pong Psalm 22 ay tinuturo ko niya na try honest kayo. Biyak tayo, maging honest tayo sa Panginoon. Kagaya ni David po, ilay down mo sa Panginoon. Alalahanin mo yung katapatan ng Diyos sa mga nagdaang panahon. Endure patiently. At higit sa lahat, trust hopefully. Pagtiwala ka ng patuloy na umaasa sa Panginoon. Kung sa oras na ito na God may feel this na parang napakalayo ng Diyos, tandaan mo, but He is still listening. Nakikinig siya sa iyong mga panalangin. Nananatili siyang naririyan. At higit sa lahat, yung final chapter ng buhay mo, siya pa rin ang may hawak. Kaya po, sa oras na ito mga kapatid, habang umawit po ang worship team, huwag na tayong magatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos sa panahon na kailangan natin ay makakamtan natin. Hallelujah. Iyuko po natin ang ating tayo po mananang. Itulog po natin, maging hanas po tayo sa Panginoon. Hallelujah.